Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today on Diary Entry number 10, today I had a conversation with Father Andras, and he recommended great caution in the matter of these sudden appearances of the Lord Jesus. When he was speaking about divine mercy, some sort of strength and power entered my heart. My God, I want so much to express everything and am so very unable to do so. Father tells me that the Lord Jesus is very generous in communicating himself to souls, and on the other hand, he is, so to speak, stingy. Although God's generosity is very great, said Father, be careful anyway, because these sudden appearances arouse suspicion. Although personally I do not see anything wrong here or anything contrary to faith, be a little more careful, and when Mother Superior comes, you can talk to her about these things. Ngayon nakipag-usap ako kay Father Andras at iminungkahi niya ang matinding pag-iingat kaugnay sa biglaang pagpapakita ng Panginoong Hesus. Noong nagsasalita siya tungkol sa banal na awa, may kung anong lakas at kapangyarihan ang pumasok sa puso ko. Diyos ko, gusto ko ipahayag ang lahat at hindi ko magawa. Sinasabi sa akin ni Father Andras na ang Panginoong Hesus ay napakabukas palad sa pakikipag-usap sa mga kaluluwa, at sa kabilang banda, siya ay kumbaga maramot. Bagaman ang pagkabukas palad ng Diyos ay napakadakila, sabi ni Padre Andras, mag-ingat pa rin dahil ang mga biglaang pagpapakitang ito ay pumupukaw ng hinala. Bagaman sa ganang akin, wala akong nakikitang mali dito o anumang bagay na salungat sa pananampalataya. Mag-ingat ng kaunti, at kapag dumating ang Madre Superiora, maaaring mo siyang kausapin tungkol sa mga bagay na ito. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Hindi naman sinasabi ni Padre Andras na nagdududa siya sa veracity o katotohanan ng sinasabi ni Faustina. Tagal na siyang naniniwala na talagang nangyayari ito kay Faustina. Although dumaan din siyempre si Faustina doon sa pagdududa kung sasabihin ba niya o hindi sa pari, sapagkat isa itong bagay na mahirap paniwalaan. Naging hayagan na kasi ito sa kumbento na siya ay nakikipag-usap sa Panginoong Hesus. Ito kasi na yung huling taon ni Faustina sa buhay niya, kaya alam natin na sinasabi na niya ito openly sa mga kasamahan niyang madre. So, hindi na tulingid sa kaalaman ng mga kasama niya doon sa kumbento. Pero gayon pa man, syempre pinaratangan siya na baliw. Sinabi ng mga kasama niyang madre na, kumbaga, ikaw, magpapakita sa yung banal na awa, ang divine mercy. Nagpapakita lang yun sa mga kumbaga, saintly, no? Sinabihan pa siya ng ganon. Imposible na magpakita sa'yo, Panginoon. So talagang, ikaw man ba, no? O ako man, at this moment, sabihin ko sa inyo na nakakausap ko si Jesus. Siyempre, magdududa kayo at maging ang pinakamalapit sa aking mga tao. Sabihin din nila, abay, naluluko ka. So it's something that is unbelievable. Bagamat nagaganap, maaaring maganap, no? Pero syempre,
Subject tayo sa, lahat tayo, no? Subject tayo sa panghuhusga. Hindi tayo magiging ligtas dyan. Kahit gaano ka kabuti, kahit gaano ka banal, no? Kahit siguro ang papa, mahal na papa. Eh, lalo na siya, no? Hindi niya gagawin yan kasi alam niya yung pagiging sensitive ng mga gantong bagay. Kung hindi man siya atakihin ng simbahan, atakihin siya ng mga walang pananampalataya, non-Christians, or mga atheists, and those who do not believe in God. Kaya ang sabi ni Padre Andres kay Faustina, mag-ingat, be cautious. No, wag yung napaka-normal na lang na bagay ito. Mapapansin nyo in the past days, kasi di ba bumalik na siya from the hospital, umuwi na siya nandun na siya sa kumbento ulit. Since day one, nung pag-uwi niya, araw-araw napapakita si Jesus sa kanya. Araw-araw may vision siya of the Lord Jesus, giving her strength for all the struggles that she would be facing every day hanggang sa mamatay siya. Be cautious again, sabi niya. Kasi bagamat alam naman nila na yun, pero hindi mo pa rin masasabi. At kapag nagduda sa'yo ang mga tao around you, mahirapan ka na mag-focus sa kung ano man ang gustong sabihin sa'yo ng Panginoon. Kasi syempre, may mga matang nakatingin, mga tenga na nakikinig, palihim. So, kung may sasabihin sa'yo yung Panginoon, tapos may mga ganong tao around you, mawawala ka sa focus. Because you would be subject to suspicion. So parang nasabi ko na din dati, if you are having mystical experiences, kasi nagaganap naman to talaga, wag na yung appearance ni Jesus, wag na yun, kasi very extraordinary yun. Pero yung mga mystical experiences natin, pag meron tayong mga ganong karanasan, the best thing for us to do is to keep silent. Maliban na lamang kung ang Panginoon mismo ang magsabi sa atin na ipahayag mo yan. Halimbawa, yung mga apparitions ng Virgin Mary. Sinabi ng Mama Mary na ganito, ganyan. Sabihin sa buong mundo na ganito, ganyan. Ang hirap nun. Kasi yun ang sabi, ipahayag. So by all means, you have to tell the world. Dadanas ka na maraming hirap kasi hindi ka paniniwala, but you have to proclaim it. You have to say it. You have to tell the world about it. So malibang ganon, na mayroong tahasang instruction to tell the world. Pero mga karanasan natin na walang ganong instruction, we have to be silent about it. Kasi it's very personal. If you are having communion with some beings that are invisible, no, yung mga kaluluwa, or even saints who have passed on, maganda siguro isulat na lang talaga yan sa diary. Kasi that diary, kung mamatay ka na, no? So, doon pa lang, maririnig ng mundo kung anong naganap. You have written it in your diary. At least, patay ka na. No? So, you will not be affected. Hahayaan na ng Panginoon na ang tao nang humusga o maniwala. So, for private revelations, we really have to be careful. We do not tell this to everyone. We do not post it in Facebook or in any social media platform. Otherwise, you'll be at risk. Talagang babatuhin ka ng napakaraming atake. And if your soul is not ready for those attacks, tatagos yun. Baka yun ikasira pa ng iyong psikolohiya, no? Pwede kasing mangyari yun if you do not know how to shield yourself
ang mga tao ay huhusgahan ka. Just like a seed, katulad ng isang buto na itinanim, nakabaon sa lupa, nasa ilalim ng lupa. Tahimik itong nag-grow. Sabi nga sa Bible, di ba? Hayaang ang buto ay mamatay, malaglag sa lupa at mamatay. Kasi in that way, mas, mabubuhay ka uli. In that way, kailangan mo nang mamatay. And so, kapag isa kang buto na nalaglag, matatabunan ka ng lupa, tahimik kang uusbong, before everyone knows, andyan ka na, nakausbong ka na, at patuloy ka nang lumalaki. Nakapag ano ka na ng roots, no? Nakapag yung mga ugat mo, naiano mo na, naikalat mo na. Kaya habang ikaw ay lumalaki, deeply rooted ka na, the chances of survival is high. Kasi nga, nakaugat ka na, walang nakakita, no, sa mga plano mo. Tapos ayan na lang, magugulat na lang sila. So this is also, by the way, the same with your plans. Kung may mga plano kayo, may mga goals kayo, huwag niyong sabihin sa kahit kanino. Because when you tell people about your goals, may mga kaaway ka, kahit napakakabuting tao mo, may mga taong maiinggit sa'yo. Kapag nalaman nila kung ano yung plano mo, may mga efforts yan para sirain yan consciously or unconsciously. Nature yata ng mga tao, yun yung inggit. So, babatuhin ka, magdududa sila, ay, imposible yan. Halimbawa, ang goal mo napakataas. Wala namang imposible sa mga goals. Pero ikaw, napakataas ng goal mo. Gusto mo na, for example, magkaroon ng isang maayos na buhay mula sa scratch, no? Mahirap ka lang siguro. Gusto mo, maging ganito ang buhay mo. Maalwan, maluwag, maging matagumpay sa negosyo. Pag pinangalandakan mo yan na nag-uumpisa ka pa lang, walang maniniwala sa'yo. Sapagkat sasabihin nila nangangarap ka, suntok sa buwan. Wala kang makukuhang suporta. May mga susuporta sa'yo, pero iilan lang yun. So, yung mga tao na nasa paligid mo, hindi ka susuportahan sapagkat uhusgahan ka. Kaya, the tip, no? Ang tip para sa atin, for all our goals, sarilinin yan. Silently pray for your goals. Kaya nga minsan sinasabi ko, di ba, at the end of our program, may mga intentions kayo, no? So, those intentions which are in your thoughts, kasama yon. Kasi may mga intention naman kayo, hindi nyo naman sinusulat yan sa comment section, di ba? So, kaya isinasama ko yun sa panalangin, no? Yung mga hindi hayagang sinasabing mga intentions. Sapagkat, ang maganda talaga sa mga goals ay nasa sariling lang. Maliban na lang syempre kung ang gusto mo ay kagalingan ni ganito, prayers or intentions na with permission from other people, no? Pagdasal natin yung ganito, okay lang po yun. But then again, even your sickness, huwag niyong huwag niyong ipopost sa Facebook, no, na ganito, may sakit ako, ganyan, nasa ospital ako, papakita niyo pa yung dextrose, no? Huwag po, kasi pinakamabilis na paraan ng pagpapagaling ay yung tahimik kang nagpapagaling. Kasi nga, baka may mga tao dyan na natutuwa na na-hospital ka pa, tapos pinost mo pa, di ano, iisipin nila, mabuti nga sa'yo. Ayan, na-hospital ka, kinakarma ka. Yung ganun ba, no? So, even your diseases, make it private. Huwag mo nang ipangalandakan kasi nga, hindi mapapabilis ang iyong paggaling. So, you tell it to people na tingin mo, talagang ipagdadasal ka, yung gano'n, no? Pero,
for other concerns, huwag na natin the more silent we are, the better for us. No? Kahit nga yung pagbibigay, ano bang sabi ng Diyos? Do not let your right hand know what your left hand has been doing. Kung anong ginagawa ng isang kamay mo, huwag mo ipapalam na sa kabilang kamay mo. Imagine, even your own self, no? Hindi dapat, yung kamay, no? Sarili mong kamay dun, pero yung isang kamay, hindi dapat makita ng isang kamay ang ginawa ng isang kamay. Giving has to be done secretly para bumalik sa'yo in manifold, no? Kasi pag pinangalandakan mo na nagbibigay ka, ano iisipin ng mga taong yabang mo naman, no? At sa Panginoon din, ganun din ang epekto nun eh. Ano pa ang grasyang mag-iintay sa'yo sa langit eh, andito na. Ine-announce mo na. So, wala nang maghihintay pa sa'yo sa langit. Kasi nga, everything has already been revealed. Wala nang sikreto. So, that is the power of silence and being cautious.